Testimony ko ay sa aking husband. Sa aking husband po. So, yan, barley testimony. Si Kuya Jun po, kung makikita nyo, napaka-masayahin po niya. Lagi po siya nakangiti. Napakabait niya, napakabuti niya po tao. Official, Paris driver na po siya. No, diyan ko na po siya nakilala sa Paris. As in talaga po, siya yung tao na hindi yata maghihindi sa nausap sa kanya, no? Si Jun po ay na-diagnose or na-stroke. Na-stroke po siya ng 2022. Actually, before pa po siya ma-stroke ng 2022, nagkaroon na rin po siya ng first stroke. Ang first stroke po niya ay 2015. Po siya, no? Lahat po ng test, tinest na sa kanya. Ganun pala po kapag ang isang tao ay na hospital. Kailangan po talaga may pera ka. Kawawa po talaga pag wala kang pera at ikaw ay ma-hospital. Ang bilis po ng pangyayari. Sinugod po namin siya, bilis. Pinasok po sa hospital. Pagkatapos po IDP, lahat na pinagawa ng doktor. Para kami pong hinahabol. No? Hinahabol po kami ng kung ano. Punta po kami sa galang ospital, doon po siya itetest ng ganito. Sakay po kami ng ambulance, itetest po siya ng ganito. Kasama ko po ang aking anak dyan, yung pagdalawa. So sabi ko, grabe pala kapag tinamaan ka ng sakit on the spot, no, lalo kapag stroke. So, alam niyo po, yung pagiging religious namin, hindi ko po inaasahan, magtatanong din ako kay Lord. Sabi ko, bakit si June? Kasi almost po ng kanyang buhay, for almost 25 years as a official Paris driver, wala po siyang hiningi sa aming as empleyado. Wala po siyang nihindian na para po umayaw sa kanyang trabaho na kung bakit po siya nagaganyan. Yun po ay sa lifestyle, no? Dahil nga po ang kanyang trabaho, walang pahinga, puyat, pagod. Alam niyo naman kung sino po dito driver. Yan. Alam niyo po kapag driver, di ba? Kahit narong oras, nasa kalsada ka, mainit, maulan, diretso, walang oras ng pagkain. Ano, lalo kapag may mga kasama ka, nasa meeting, maghihintay ka kung kailan sila oras, lalabas sa meeting kung kailan oras sila kakain. So, yung pong lifestyle ni John, yun po ang naging sanhi ng kanyang stroke. May isang teacher na nagpapamisa na lagi pong nalapit sa akin. Doon po siya nagbibigay sa akin ng kanyang offering na mask. And then one time po, dumating siya sa office. Sabi niya, Helen, pwede ba kitang alokin? May dala po siyang barley. Ibinigay niyo po yan sa akin sa table ko. Sabi niya, barley ito, di ba si June ay stroke? Sabi niya ganyan. Sabi ko, opo. So doon po nagsimula na uminom si June. Sa aming pong isang parishioner na nagalok sa amin ng isang box, nag-start po si June. So, nung dinala ko po siya sa bahay ng hapon, kinaumagahan po, uminom na po si June ng barley. So, 10 days po, almost 9 sachet lang po ininom niya kasi yung isa po, tinikman ko. So, naubos po ni June yung 9 na sachet. And then after po nun, tanong niya sa akin kung saan daw bumili. Ang sabi ko, dinala sa akin ng teacher, sabi niya, pwede daw ba ulit bumili ako. Sabi niya sa akin, umayos daw po yung pakiramdam. At nakita ko naman po sa kanya yun. Nakita ko po sa kanya. So yan. So, hindi po na isama ng aking sinin, yung aking nainom siya ng barley. Eventually po, umiinom po siya, no? After po na ma-stroke siya, dire-diretso na po yung pag-inom ni June ng barley. No, barley, acai berry, at saka po immunology. No, yan po iniinom niya. Alam niyo po, nakakatuwa yan, ang acai berry. Kasi nung umiinom po siya, nag-pinkish po. Mas maganda pa sa kutis ko. Grabe. Sabi ko, ano ka, nagpapaderma ka ba? Ang ganda ng kutis mo. Yan po yung una uminom siya, no? Kasama po yung pagkakain siya. Kapag magme-merienda siya, lagi po siya may acai berry. Meron din po siya umiinom ng barley, hindi na isama ng akin. May video din po siya. Actually po yung barley, after nga po nang lumabas, nasa hospital pa po kami, umiinom na po siya ng barley. Kasi, tinanong ko po sa doktor niya, interviews niya po yung aking pinagtanungan. Sabi ko, pwede po ba siya
uminom ng barley. Pero sa totoo lang, hindi po siya pumayag yung unang internist ng aking husband. Ano po nangyari? Makita po natin mamaya dyan. So, ang nakakatuwa po dyan sa pag-inom niya ng halos araw-araw, siya na ngayong lagi nagdatanong sa akin. So, ang husband ko po is 57 years old na. Pero alam niyo po, yung pong kanyang buhok na yan, dati, as in kintab, no? Makintab na makintab po yan. Kasi po, walang-wala na pong buhok siya doon sa tuktok ng ulo niya, at saka po dito, sa part na ito, no? Nakalbo na po siya. Pero uminom po siya ng acai berry at saka po ng ating barley, tumubo po yan, no? Kasi nga po nakikita namin na pinaliligo. Sabi po ng anak ko, Inay, tingnan niyo po si tatay, bakit po siya nakabuhok? Sabi ko, wala naman po siyang iniinom na iba. So, may maintenance po siya, oo. Pero, ang tagal niya po uminom ng maintenance, pero hindi po siya nakakaitaan ng pagtubo ng buhok. Pero nung uminom po siya ng barley, simula po nung ma-stroke siya, nakitaan po namin yung pagtubo ng buhok niya. Tumubo po talaga. No, kaya po talaga sabi ko, oh my God, iyan lang palang barley. Harap ka ng hanap ng pampatubo ng buhok. Barley lang pala at acai berry. So, nasa stage na po siya ng pagaling. So, yung pong dating June na naka-bedridden, no, as in, hindi po siya nakaka-ubo. Hindi po hindi po niya kayang umupo ng matagal. Minutong-minuto po na pag-upo niya, pero magpapahiga po ulit siya. No, kasi yung stroke niya po, yan, nung ma-stroke po siya, talagang half po ng kanyang left ang naapektuhan. So yun po ang hindi naigalaw ni June, hindi po yun, wala po siyang pakiramdam doon. So ngayon po, sa totoo lang, in 2 years po niya na na-stroke, nang dati po naka-bed rest, sobrang payat. Yan na po siya, no? Kung makikita niyo po, kumakain na po siya ng kanya dyan. At saka, yung pong paan niya, naiitayo na po niya, no? So, at saka po ang kagandahan, nakakausap po siya. Nakakapagsalita na rin po siya. At ati po sa totoo lang, wala pong ni isang salita lumalabas sa kanya. Wala ko pong maririnig na isang salita. Wala. Alam niyo po, ang way po ng aming communication is pagsulat o kaya po yung turo, no? Ang nakakaintindi lang po sa kanya ng kanyang sinasabi yung anak kong bunso. And meron po kaming katabing whiteboard at saka po itong pansulat. Isinusulat niya po sa maliit na whiteboard kung ano yung sasabihin niya, kung anong hihingin niya, kasi wala pong lumalabas na anumang salita sa kanya. No, kung nagiging maayos na po yung stroke niya, no? So, therapy po siya, maintenance, barley. Ang nangyayari po sa totoo lang, nagbutot balat uli po siya dyan. Alam niyo po kung ano nangyari? Nagkaroon po siya ng bukol sa colon. Nakita po sa kanyang ultrasound, nagkaroon po ng bukol-bukol yung mga bituka. No? So, ang nangyari po sa kanya, hindi po siya nakakakain, hindi sumusuka po siya until po nung sugod namin sa ospital, sumuka po siya ng dugo. So, no? Dahil nakita po yung bukol sa kanyang bituka, 3 months pinanong po din po siya halos ng barley. Yun po ay artinate, powder at saka po capsule. Yung pong bukol na nakita, tinawag po ako ng doktor dun sa loob, dahil hindi po pwedeng pumasok kapag sasabihin lang ng doktor sa iyo, tatawagin kita kapag may nakita o may sasabihin. So nakita po doon yung pong bukol, pumutok po siya na isang malaki. Sabi ko ng doktor, wala ka nang ipag-aalala kasi pumutok na, wala nang nakita. So, ang linis-linis po niyan. Wow. Nakita po yun sa camera kasi yung colonoscopy may pinapasok po gadget. Ang linis-linis po ng bituka niya. Wow. Sabi ng doktor, yung nakita sa ultrasound na puro bukol, wala na. Wow. Sabi ni Lord, God, grabe. Kahit po ako, nung sinasabi ng doktor, tumulo ang luha ko. Alam niyo po, yung isang nasa isip ko lang, yung barley lang ang ininom ng husband ko. Pero
Grabe yung ginawa ng Barley in 3 months. Linis na linis ko yung bituka ng husband ko dyan. Alam niyo po, nung nagdire-diretso siya ng blood care, ng pag-inom po ng barley, would you imagine po, yung ganyang normal na 150/110, ngayon po ay nagre-range siya ng 120/80, 90/80 ang kanya pong blood care, ang kanya pong BP. Yun na po yung normal niya ngayon. Dahil po yun sa barley. Grabe.